Simula nga po nang ma-draft ng Dallas Mavericks ang number 1 overall pick na si Cooper Flagg at makuha si D'Angelo Russell sa free agency, nanahimik nga ang kanilang team ngayong off-season. Wala nga silang ginawa pa ni isang move para mapalakas ang lineup. Pero hindi rin naman ito nakapagtataka since nakumpleto na rin naman nila ang ipangsasabak next season, especially ang starting 5 na pinalakas ni D'Angelo Russell, Klay Thompson, Cooper Flagg, Anthony Davis at Daniel Gafford. Mismong front office nang nagsabi sapat na ito para maging competitive sa championship sa kabila ng hindi muna paglalaro ni Kyrie Irving dahil sa ACL injury. Pero sa kabila ng paglakas ng opensa ng kanilang lineup sa dami ng talento, marami pa rin naman ng duda sa kanilang kakayahan. Gayong meron para naman nga daw silang butas sa depensa sa kawalan nila ng isang perimeter defender sa lineup na siyang posibleng gamitin ng kanilang mga makakalaban. Samantala, dito naman, kahit man totally kumpleto na ang official roster na gagamitin ng Lakers ngayong off-season, sapat na rin naman ito para makapag-compete sa West. Sadyang meron na lang naman silang kailangang baguhin sa rotation. At isa dyan ay ang posibilidad na paglagay nila kay Marcus Smart sa starting lineup kasama sina Luka, LeBron, Hachimura at DeAndre Ayton. Sa madaling salita, tatanggalin nga nila sa starting unit si Austin Reeves at paglalaroin ito at pangungunahan niya ang off the bench bilang 6th man. Sa ganyang klaseng paraan, hindi magiging problema sa Lakers ang depensa dahil kay Marcus Smart. At kahit man mabangko sa ganitong plano si Austin Reeves, papabor rin naman ito sa kanya gayong mas mahahawakan niya nga ng mas matagal ang bola sa tuwing nasa bench sina Luka at LeBron. Kaya hindi katulad last year, hindi na maaapektuhan ng kanyang galaw decision making sa loob ng court. Kaya posible na mas mapalakas nito ang kanilang rotation. Sa kabilang banda naman, mag-iisang buwan na simula nang magbukas ang free agency, nananatili pa rin na restricted free agent ang batang star ng Brooklyn Nets na si Cam Thomas since hindi nga sila nagkakasundo ng kontrata ng kanilang front office. Ayon sa balita, daw gusto pa rin ng Nets na panatilihin si Cam Thomas sa kanilang lineup sa pag-offer sa kanya ng 2-year $28 million. Hindi rin naman nagustuhan ng kanyang kampo since napakalayo nga ito sa kanyang hinihinging kontrata na nagkakahalaga sana ng 4-year $100 million. Dahil sa pangyayaring ito, mismong si Jake Fisher na ang nagsabi expected na kukunin ito ang kanyang qualifying offer sa team para maging isang ganap na unrestricted free agent year 2026. Kung hindi naman posible siyang ma-trade ng Brooklyn sa mga susunod na linggo dahil nga sa pag-average niya ng 24 points, 3.3 rebounds sa 3.8 assist, maraming mga teams ang interesado makakuha sa kanyang serbisyo kaya posibleng mailipat siya sa ibang koponan ngayong taon.